Hay nako mga kababayan, talagang gumugulo ng gumugulo ang ating political world dito sa Pilipinas. Kailan po kaya sila magkakasundo-sundo, ano? Puro na lang away. Hindi talaga magkasundo. Kaya paano giginhawa, paano uunlad ang bayang Pilipinas kung ang mga namumuno ay hindi magkakasundo-sundo. Kagaya ngayon, nagbabadyang matanggal uli, ma-demote uli itong si little girl Gloria Macapagal Arroyo. Bakit? Di ba na-demote siya, kailan yon? Nung Mayo ba yun? Na-demote siya from senior deputy speaker to just an ordinary deputy speaker. Ngayon na naman, mukhang mawawala na naman sa kanya ang posisyon na ito. At mayroon na ngang nagbabadya rin na ipapalit. Ito daw po na si Tony Pet Albano from Isabela. Bakit po uli madidemote si Manang Gloria? Kasi nga po, ayaw makiisa, ayaw makisama sa sentimiento ng Kongreso kung saan siya nakabilang. Dahil po sa pakikisama niya at sa pagiging Duterte minion, ay mukhang tatanggalin po sa kanya. Pinag-uusapan na i-demote siya ulit. So magiging just an ordinary congresswoman na lang siya. Hindi na siya, wala na siyang title. Bakit kasi? Ang gusto po kasing mangyari ng Congress as an institution ay magkaisa po ang lahat na mga members of Congress, House of Representatives, na kondinahin yung pinagtatabil ng matabil na matanda na ex-president na si Mang Digong. Yung pinagtatabil niya, yung iniluwa-luwa ng kanyang mabahong bunganga doon sa kanyang equally mabaho na programa sa mabaho rin na istasyon. Kung saan doon niya sinabi na ang Kongreso raw ang pinakang bulok na institusyon sa ating bansa. Na siyempre, na-hurt naman yung mga magigiting na congressmen. Kasi hindi naman yata true. Diba? Hindi naman siguro true na sila ay corrupt. Kaya, may I join dapat sa pagkukondina noong nagtatabil at binabansagan kayong mga congressmen, na kayo ay mga corrupt. Siguro si Manang Glo, hindi siya corrupt. Kaya ayaw niyang makiisa, ayaw niyang makisama. Or pumapayag siya or nakikiayon siya doon sa bukadora ng mabahong bunganga ni Mang Digong. Kaya dahil sa kanyang pagiging kampon, masunuring kampon ni Duterte, ay mawawalan siya uli ng
mahalagang titulo dyan sa Kongreso. Diba? Kaya, sa bagay, kung sa totoo lang po, sa totoo lang, Manang Gloria, dapat nga wala ka na dyan. Ano pa ba kasi ang ginagawa mo dyan? Sa totoo lang, kami ayaw na naming makita yung pagmumukha mo dyan. Bakit hindi mo kasi pagbigyan, hayaan yung mga ibang, mga fresh blood, mga young minds, dynamic, millennials, mga sariwang dugo naman. Hindi yung kinakalawang kamay. Di ba mga kababayan, wala na ba ibang matalino dyan sa Pampanga? Arroyo na lang lagi? Hindi pa nakontento? Naging pangulo ka na. Naging pangulo ka na ng bansa, kumbaga yun ang pinakamataas. Naabot na yung pinakamataas, bumaba pa ng ilang steps. 4. Bakit? Hindi ka napapagod? Walang kapaguran o walang kabusugan? Sus naman, mahiyaya naman kayo, oy. Marami naman po ang gustong tumakbong representative. Hindi lang kayo. At baka mayroon dyan na gustong tumakbo na mas malinis. Mas malinis ang kalooban, mas may magandang balak para sa bayan. Hindi yung kagaya sa'yo na puro na lang pansarili. Pansariling bituka ang inaasam. Di ba? Sige nga, bigyan mo nga kami ng isang pinakamagandang rason kung bakit pabalik-balik ka diyan sa upuan mo. Gusto mo pa na maging speaker? Naging speaker ka na? Ano pa? Naging vice president na, naging president na sa totoo lang, doble anso ka nga eh. Kinain mo yung portion nung termino ni ERAP, inagaw mo. Dapat kay ERAP yun eh. Inaswang mo. Tapos, umabot ka ng 10 taon ba o 9 na taon? Hindi ka pa nakontento doon. Sana naman mamahinga ka na. Pareho kayo ni matandang Digong Duterte. Hindi na yan pagsisilbi sa bayan. Mind you, maniwala kayo mga kababayan, hindi yan dahil gustong maglingkod sa bayan. Bleh. Sinong niloko nyo? We were not born yesterday. Pagbigyan nyo naman yung iba. Tsaka nakakasawa na yung mukha nyo. Ayaw ko na makita yung pagmumukha ni Gloria dyan sa kahit saan dyan. Kasi tuwing makikita ko po yung pagmumukha ni Gloria Arroyo, ang naaalala ko yung pagkawala ng ilang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Yung pagkakaroon ng ZTE deal, yung Hello Garci, yung pagkamatay ni FPJ dahil sa depression, dahil sa pagkatalo, dahil inagawan. Sa totoo lang, si FPJ ang panalo nun. O diba? Inagaw mo na naman. Inagawan mo yung mag-BFF. Nabisaya na tuloy ako. Yung mag-best friend, parehong inagawan mo ng posisyon. Kaya wala kang kabusugan eh. Para kang yung
Ano ba ang hayop na walang kabusugan? Meron ba? Wala ata eh. Pero tao meron. Meron taong walang kabusugan. Ay, ang liit-liit na tao niyan ha. Maliit pa ata sa akin yan. Pero hindi mo makita kung saan nilalagay yung nilulunok niya ng mga kwarta ng bayan eh. Napakawalang walang hiya po ang ganyan. Walang hiya, makapal ang mukha. Oh. Kailangan pa bang hiyain? Pero alam mo, hiyain man yan ang hiyain ng buong sambayanan. Wala eh, makapal kasi ang mukha eh. Makunat ang mukha, parang goma. Pareho sila ni Duterte. Kaya kita mo, mag-BFF, magkakaibigan. Di ba may kasabihan? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Tsaka yung birds of a feather, flock together. Oh. Kaya ayaw nila kay Bongbong Marcos. Kasi wala yata silang mapapala. Hindi yata sila kasi magkakapera. Kaya gusto nilang tanggalin si Bongbong Marcos. Nang sa ganun, sila yung magkamal. Diba? Naisip niyo yun, mga kababayan? Ako kasi naisip ko eh. Kasi madumi isip ko. Oo. Kapag si Duterte at si Arroyo Gloria ang naisip ko, dumi-dumi. Dumudumi ang isip ko. Dumudumi tuloy. Kaya, kayo mga kababayan, papayag ba kayo na isang Duterte pa rin ang mamuno sa atin after Bongbong Marcos? Kasi pag Duterte ang naupo sa Malacanang, mamamayagpag. Hindi lang Duterte, kundi pati Arroyo. Diba? Sila na naman, yung mga pro-China na ibinebenta ang mga teritoryo ng Pilipinas. Kaya mga kababayan please lang, huwag po tayo magpapapaniwala diyan sa mga tagapagtanggol ng mga Duterte na ito. Mga pahamak po yan ng bayan natin. Opo, pahamak. Mga pro-Duterte at pro-China. Kapag pro-Duterte, pro-China yan. Kapag pro-China at pro-Duterte, anti-Pilipino. Positive and positive equals negative, di ba? Batas sa math. Kaya, maging matalino tayo mga kababayan. Paano tayo maging matalino? Paminsan-minsan, lalagyan natin ng dumi ang ating utak. Kasi pag puro tayo kalinisan ng utak natin, hindi natin makikita yung mga dumi. Di ba? Dumi attracts dumi. Gets nyo? Natatawa lang po kasi ako dito sa background ko. Magulo pa talaga masyado ang aking kwarto. Magpapalit ako ng gamit. Alam niyo sa ngayon, natutulog ako dito sa sahig. Kaya bumili ako ng pangsapin at bumili ako ng bagong unan. Mga 1 week pa siguro, maaayos na ito. Maglalagay ako ng magandang lighting. Tapos, yung aking, meron ako nito, kaso hindi ko alam kung paano isasalpak. Actually, bumili na ako pangalawa na itong mas advanced dito yung binili ko ng V8 sound card. Kaso hindi ko alam paano aralin ko pa sa YouTube. Yung kasing kaibigan ko na technician ini-etching lang ako So mga kababayan, please lang po maging matalino tayo. At paminsan-minsan,
Okay lang na maging marumi ang pag-iisip. Di ba? Kasi kung lagi tayong malinis ang pag-iisip, hindi natin makikita ang dumi ng mga marurumi. Okay? Hanggang dito na lamang po kasi maaga akong matutulog dahil marami akong gagawin bukas. Maghahanap ako ng wallpaper at saka bibili ako ng mga bagong lighting. Okay? So, see you in my next vlog mga kababayan and thank you for watching. Okay? I wish you peace. Peace in the universe.